Bato-bato sa langit, tamaan, di magagalit. Ang uri ng bato na yan, pwede raw gamitin para linisin ang air pollution mula sa pagsusunog ng plastic. Tara, let's change the game. Breathe in, breathe out. Pero paano kung tadtad ng VOC at iba pang harmful gases ang hangin sa inyong paligid? VOC? Ano yun? Klase ng gas emission ang volatile organic compounds o VOC na karaniwang galing sa plastic manufacturing plants. Nagre-release ito ng mga VOC na merong short-term and long-term effects. No? They are usually very toxic and carcinogenic. Dok, ang bato! What if may mga batong gaya ng volcanic at sedimentary rocks na pwedeng gamitin laban sa iba't ibang klase ng pollutants? Yan ang tampok sa Air Saver, isang air filter device na pwedeng mag-absorb ng gas emissions mula sa plastic at rubber manufacturing companies. Masusi ang pinag-aralan ni Dr. Ramuel John Tamargo sa ilalim ng Balik Scientist Program ng Department of Science and Technology. One of my expertise kasi is nanotechnology. And yung isa sa na-identify namin is to develop some nanoparticles that could remove some pollutants sa ating environment. Hawak ko ngayon itong 3D printed prototype ng air filter na po pwedeng paggamitan ng Air Saver. So kapag tinanggal ko yung takip, makikita nyo, nasa loob po ang ating mga Air Saver pellets. So sa gilid, may mga slit tayo. Ayan, may mga butas tayo para makapasok dito ang hangin. Gusto nila Doc Ram, na dito didiretso yung hangin ng exhaust na yan. Papasok siya dito sa gilid. Ayan, dadaanan niya itong ating mga air saver pellets. At kaya tayo meron ganito. So, lahat po ng malinis na hangin na dumaan na dito sa air saver pellet, dito lalabas sa taas at wala na po yung VOC. Sa ngayon ay nakapagsagawa na ng serye ng lectures at presentations sa beneficiary city ang team ni Dr. Margo para makatulong sa pag-filter ng gas emissions sa industriya ng manufacturing sa lungsod. Mga kapuso, a possible solution to the worsening local air pollution. This is a game-changing air-saving invention na hindi lang makakatulong sa manufacturing industry, pati na rin sa community surrounding it. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Mahigit isang buwan na mula nang manalasa ang bagyong Enteng. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang ilang residente sa Pililya, sa Rizal. Apektado pa rin kasi ang kanilang kabuhayan. Kaya binisita sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Hirap makapangisda ngayon ang mga residente ng barangay Takungan sa Pililya, Rizal. Bukod sa hindi makapamalaot sa lawa, sa kapal ng mga water lily, halos nangamatay na rin ang ilang isda. Dahil po dun sa dami ng water lily sa panahon po ng tagabagat. Ang kapal po ng water lily, hindi po makalabas yung bangka. Kung may mahuli man, hirap din silang maibenta. Nangangamba kasi ang mga mamimili na baka sa lawa na anod ang isang residente nung kasagsagan ng bagyong Enteng at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ang mga tao po rito sa amin, sa Pililya, ay para pong ayaw kumain ng isda dahil unang-una po ay medyo natatakot po sila na yung puro tao ay baka puro kinakain ng isda. Talagang hirap po ba kami dito? Yung sa isda namin na di nabibili. May isda nga kami, pagdating dito sa sabi, minsan hihingiin na lang nga eh. Para tulungan ang mga mangingisda at iba pang residenteng apektado ang kamuhayan, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa 9 na barangay sa Pililya para mamahagi ng food packs at sabon sa mahigit 5,000 individual. Nagsagawa rin tayo ng clean-up drive sa lawa. Katuwang ang kasundaluhan ng 80th Infantry Battalion ng Philippine Army para mabawasan ang mga water lily at nang sa gayon ay muli nang makapangisda ang mga residente. Ang mga mangingisda ay nagpapasalamat po sa GMA Kapuso dahil sa napakalaking tulong po. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards.
Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa utos daw niyang gumamit ng reward system sa gyera kontra droga. Sabi ni Duterte sa panayam ng SMNI, ang tanging reward na ibinibigay niya sa mga pulis na makakatapos ng misyon ay pagbati at panlilibre ng pagkain. Operational funds lang din daw ang binibigay nila. Sagot ito ni Duterte sa paratang ni Garma na inutos daw sa kanya ng dating Pangulo ang pagpapatupad ng reward system kabilang ang pagbibigay ng pabuya kapag may napatay raw na suspect. Ang ibinilin daw ni Duterte kay Garma ay tutukan ang kampanya kontra droga. Pero giit niya, hindi niya inutos sa mga pulis na pumatay. Sabi ni Duterte, totoo ang sinabi ni Garma na inutos niyang kumuha ng mga pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa drug war. Naniniwala raw kasi siyang maasahan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tinanong din namin ang Iglesia ni Cristo kaugnay nito. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Si Pangs is real dahil abot kamay na ang finale ng Abot Kamay na Pangarap bukas. Rollercoaster ride at puno raw ng magagandang memories ang 2 taong pagganap ni Jillian Ward sa role ni Doc Annalyn na kanyang sobrang ipinagpapasalamat. Makichika kay Aubrey Carampel. Saktan yung kapatid ko! Kaya please lang, Ma'am Moira, huwag mo nasasaktan yung pamilya ko. Sobrang grateful ko po kasi na tumagal po ng ganito katagal. So ayoko na pong isipin yung lungkot. Mas iniisip ko po na, wow, kinaya po namin. 27 months kinaya po namin. So mas nananaig po yung pagiging grateful. Bukas na ang inaabangang finale ng top-rating GMA afternoon drama na Abot Kamay na Pangarap. Alam mo kung bakit ikaw ang gusto kong patayin? Sukdulan na ang kasamaan ni Moira para makapaghiganti sa mag-inang Lynette at Annalyn. Pero kung si Jillian Ward daw ang tatanungin, Sana naman po kilig ending. All I ever wanted is to be a doctor. sobrang mamimiss daw ni Jill ang kanyang karakter na binigyang buhay niya sa loob ng 2 taon. Kada sinusuot ko po tong coat kong to, feeling ko talaga doktor po ako. And sobrang dami ko pong natutunan sa character ko. From sa script po namin, yung mga medical terms. Tapos syempre po kapag nagtitaping po kami, may mga lumalapit po sa akin ng mga bata, mga lola. Talagang feeling po nila doktor po talaga ako. Marami raw memorable scenes si Jill, pero ang pinakatumatak sa kanya, Yung eksena po namin ni Nanay Lynette na nagka-car wash kaming dalawa. Kasi ito po kasing show na to, dinededicate ko siya sa late grandmother ko. And sa scene po na yun, parang naalala ko kaming dalawa na parang lagi niya po akong tinutulungan nung buhay pa po siya. As in, lagi po tinuturuan niya ako paano maglaba, maglinis ng pinggan. tinanong din namin si Jillian kung may mga pinagsisihan ba siyang hindi nagawa sa buhay dahil nagsimula siyang pumasok sa showbiz sa murang edad. Kaya nga po ako naging police kasi Sobrang grateful po ako. Gift to sa akin ni God eh. So, well, minsan po naiisip ko na, syempre, nung bata po ko, more on dapat naglalaro po ako ganyan. Pero habang tumatagal po, na-appreciate ko siya kasi parang na-craft ko po yung future ko. Parang ngayon, well, may trabaho po ako, sobrang grateful ko. So wala po akong regrets and alam ko marami po akong mga napasaya. Happy din si Jill na nakahanap siya ng isa pang pamilya. Nanay Mina, very nanay ko talaga siya. Si Zoe, parang kapatid ko. Parang ganun po, lahat sila close. Ngayon pa lang nakakasipanks na. Parang naiiyak na kami kasi it's our last day. Pero ito talagang super duper duper family talaga ang feeling. Kaya ngayon pa lang nasisipanks na ako. Hindi ko makakalimutan because the opportunity that was given to me in the character of Moira is, for me, unparalleled. Oh, yeah. Naging iconic na siya na not meaning to, naging dramatic, naging comic, naging lahat na. Abot Kamay talaga really paved way for me. Ito talaga yung character na nakilala ko as Zoe. Sobrang mamimiss ko si Zoe. Sobrang daming roller coaster kasi yung buhay ni Zoe. You can be anything you ever wanna be.
Para naman kay Korean actor and sparkle star Kim Jisoo, ang abot kamay ang talagang naging daan para mas maramdaman niya ang kanyang pagiging artista sa local entertainment scene. Even though I've been here like just 2 months, but I felt like 27 months together, like that much we are very got close now and very comfortable. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nakita ng British singer na si Liam Payne ng 25 injuries kabilang ang malalang sugat sa ulo batay sa autopsy ng mga otoridad. Sabi ng pulisya, consistent ang injuries sa mga sugat na may kinalaman sa pagkahulog mula sa ikatlong palapag ng hotel. Mag-isa rin daw si Liam nang mahulog at may mga indikasyon daw na nakaranas si Payne ng episode dahil sa umano'y substance abuse. Ayon pa sa pulisya, sira-sira ang kagamitan sa kwarto ni Liam at may mga nakitaang hinihinalang droga at alcohol sa kwarto. Dagdag ng pulisya, may natagpuan silang bote ng whiskey, cellphone lighter, energy packs at gamot laban sa anxiety. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sa isang joint statement, nagpaabot ng pakikiramay ang iba pang members ng One Direction na sina Harry, Zayn, Louis at Niall sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. May kanya-kanya ding emotional na mensahe ang One Direction members. Bukod sa mga sasakyan, hindi rin pinalampas ng mga tauhan ng MMDA ang mga nakakambalang na establishmento sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang ang ilang kainan sa C5 Extension na pinagbabaklas at kinuhaan na ng mga gamit dahil pabalik-balik lang umano kahit dati ng sinita. Nakatutok si Oscar Oida. The rest kukunin po namin. Huwag na lang po yung mga kaldero, mamahal po eh. Sinubukan pang magmakaawa ng tinderong ito, pero di rin ubra sa puwersa ng MMDA nang isa-isang kumpiskahan ang lahat ng mga nakahambalang nilang gamit sa mga karinderya sa C5 Extension sa Parañaque. Pinagbabaklas din ang mga istruktura at mga lona. Sobra na yung konsiderasyon na binibigay natin. Kasi ang nangyayari na lang po dyan, aalisin natin yung lona, tatanggalin natin yung mga makeshift na upuan, na lamesa. Pero yung mga paninda, yung mga kalan, yung mga fixed structures na mga cabinet, lahat po yan, binabalik at binabalik lang nila eh. Aminado mga vendor na nawarningan na sila. Pero no choice daw sila dahil wala namang ibang mapwestuhan. May anak kasi akong binubuhay, sir. Napakalaki po ng gastos namin. Hindi, magkano pati ang binabayad asawa mo? ko, wala akong mapagkunan ng iba. Eh, ilang beses na kayo napagsabihan din eh, di ba? Talaga kami, sir. Pasensya na po. Ayun lang po ang masasabi ko sa Pati inyo. ang local government ng Parañaque, alam ko, pinagsabihan na kayo. Sa di kalayuan, napukaw din ang atensyon ng mga enforcer ng maliit na bahay na ito sa bangketa na may nakatira pang matanda. Ito naman po ay bahay, hindi naman po ito tindahan. So kinausap po natin yung matanda, no? We gave him until next week para makalipat. And kung maabutan po natin ito po ay tatanggalin na natin. Sa West Service Road sa Bikutan, tinikitan din ang mga sakyang illegal na nakaparada. Ang mga unattended na motorsiklo na to. Di rin nakaligtas sa mga magagarang sasakyan na alanganin ng nakaparada sa isang auto shop sa lugar. Isang sidewalk eh. Ito ang sa kanila. Dito sa kanila to. Kasi sidewalk pa yan. Sa may Chino Roses Avenue Extension naman sa bahagi ng Taguig, may mga inabutan pa ring establishmentong kinain na ang mga bangketa. Tulad ng vulcanizing shop na ito na ilang ulit na rin umanong pinasadahan ng MMDA. Although alam natin, probably late in the afternoon, baka bumalik. We were able to instill the fear sa ating batas na pag kayo po ay naabutan, kayo ay matitikitan. Kung kayo po ay naabutan na meron nakahambalang sa bangketa, ito po ay mako-confiscate. Tulad po ng ginawa po natin ngayong araw, no? Mga tindahan naman sa palengking ito sa Kalayaan Avenue sa Makati ang pinunteriya ng MMDA nung isang araw. Sabit din ng isang vulcanizing shop na nakaharang sa bangketa ang mga gulong. Ano mo yung isa lang naman to? Kinonsider nyo na lang po muna sana. Sana po maging considerate din kayo sa mga gumagamit ng kalsada. Unang-una, ang kalsada hindi po pwede maging talyer yan, hindi pwede pagawaan. Pagsapit naman ng Kalayaan Avenue kanto ng C5, mga nag-illegal loading and unloading na UV service at pampasaherong jeep ang natikitan. Isa sa mga ito, nakiusap pa. Kesyo, senior citizen na daw siya. Pero hindi po tayo exempted. Lahat tayo kailangan natin sumunod sa batas, trapiko. At nang iabot ang lisensya, Sir,
Bawal po yung ginagawa nyo, ha? Hindi, uncle ko itong papa ko itong. Bawal po yan. Tanggalin nyo sa lisensya. Calling card. Ako ng papa ko. Dating LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikaan tayo para updated sa showbiz happenings. Nakisa ang Sparkle Star sa maging listo, huwag magpaloko workshop laban sa mga cyber scam. Malaking bagay daw na matutunan nito para hindi sila mabiktima ng mga cyber scam at ma-share din nila sa kanilang fans ang tips na nakuha nila from the workshop. If you let your door open, obviously, people are gonna get in. So make sure you always close the door para siguradong safe and protected ka. So also comes with, banking, finance. And hopefully, masashare nila sa kanilang mga kaibigan, pamilya, sa kanilang mga communities, fan base. Touchdown Japan na ang ating Sparkle Stars para sa Sparkle World Tour in Japan. Libre ang admission sa 2 nights of fun and performances nina Julian San Jose, Raver Cruz, Lulu Madrid, Bianco Mali, Betong Sumaya, Jillian Ward at Mark Oliveros this October 19 to 20. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? It's a bop from the superstars themselves na sina Bruno Mars at Rosé ng Blackpink sa kanilang newest single. Ito ang first time na mag-collab ang 2 stars pero certified hit na agad para sa fans. Hindi maitago ng nagbabalik tambalan sa big screen na sina Alden Richards at Catherine Bernardo ang kanilang closeness sa MediaCon ng upcoming film na Hello Love Again. At sina Alden at Kat, nagbahagi din ng kanilang take tungkol sa forgiveness and second chances. Makichika kay Aubrey Cadampel. Yung 1 to 100, yung closeness niyo dalawa. Hello, love, kilig! Magaan ang feels ng MediaCon kahapon ang comeback film ni Alden Richards at Catherine Bernardo kung saan natanong tungkol sa kanilang closeness. 87! 100, sige, anong favorite color ko? Green. Ay! O, tanungin mo. Anong gusto ko kainin ngayon? Sisig. Gaya sa pelikula, hindi lang daw sina Joy and Ethan ang may mga pagbabago, kundi pati sina Alden at Kath in real life. Yung pag-take on namin with our understanding about life, about love, about the changes that happens all over the world and how circumstances affect your decision making. I think I felt that change too. It involves a lot of growth, a lot of personal experiences, a lot of learnings. Nang ginagawa raw nila ang sequel sa Canada, mas marami raw silang napag-uusapan mula sa random things, work, business, and adulting. Seryoso pag si Tisoy kausap. Hirap. Kasi is going through adulthood na rin at the same time. Wow, She's a big girl! Big girl na yan. Yun lang, parang she always asks me, how is it like, yung sa business side. Nakakatawa din na I get a lot of notes also kay Kath na how to take life not too seriously. Chill, Tisoy. Can you chill? Merong isa. Can you chill? Just keep swimming. Pero kung sa trailer, tahasang sinabi ni Joy na I don't give second chances. Ganyan din ba in real life si Kath? Ako, personally, I'd do anything to be given that second chance again, that opportunity to correct my wrongdoings, to rebuild relationships. We're all different. Diba? Some people can give a second chance, like Tisoy. Some can give multiple chances, and some won't. And that's okay. Minsan forgiveness talaga, yung forgiveness and you forgive and then you forget. But sometimes you forgive and move on. But you never forget. Bago matapos ang MediaCon, naging emosyonal ang dalawa, kasama ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Sana paglabas niyo ng sinehan, gusto niyo magmahal ulit. Yung paghawak niyo po sa kamay namin dalawa ni Kath while making the film, I think really helped this story to come into life. And of course, to Kath, thank you so much for the continuous trust.
Present din ang iba pang cast members ng much-awaited Kapuso Kapamilya collab sa big screen. Dumalo rin sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at iba pang Kapuso executives. Sa November 13, mapapanood na sa mga sinihan nationwide ang Hello Love Again. Magkakaroon din ito ng international screenings sa iba't ibang bansa. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Isa na namang Christmas attraction ang pwedeng dayuhin sa Christmas capital ng bansa, ang Pampanga. Bukod sa makukulay na ilaw at iba't ibang tema ng mga disenyo, may artificial snow pa na ma-enjoy. Mula sa San Fernando City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, patuloy ang Pilipinas sa may pinakamaaga at pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. September 20 pa lang bukas na ang Christmas Village na ito dito sa Barangay San Juan sa San Fernando, Pampanga na nagbukas noong panahon ng pandemya. Mula sa isang hotel and resort sa umaga, nagtatransform ang lugar na ito sa isang Christmas village pagsapit ng gabi. Pangunahing atraksyon ng lugar ang anilay million Christmas lights na nakakalat sa lugar. Mula noong buksan noong 2021, unti-unti na raw ito nagiging atraksyon dito sa Pampanga. As far as south ng Batangas, Bicol, Ilocos, Tuguegarao, talaga dinadayo tayo yearly. Bagamat walang mga amusement rides, patok daw sa mga bata, maging sa matatanda ang naggagandahang ilaw. Kabilang na ang 2 tunnel of light sa lugar. Pero ang kakaiba raw dito at inaabangan ang iba't ibang tema ng Christmas Village. Taon-taon, iba-iba talaga ang tema ng ating Nights of Lights Christmas Village. Hindi kami umuulit ng tema. Like for example, itong taon na to, tawag namin Frozen Dreamland. Isa sa mga unang dumating dito ang pamilya ni Donna na galing pa sa Subic, Zambales. Last time po na nagpunta kami 2 years ago, sobrang dami ng tao pag gabi na po. That's why gusto namin talaga maaga pumunta. Kaya kayo unang-una. Opo. Naka-bell po ako at saka may pinalabas din silang snow pero bubbles lang yun doon po. So yun ang gusto makita ngayon? Magpapapicture po. Pero sa gabi ang pinakapatok sa lahat ng bisita. Kabilang na ang artificial snow na talaga namang enjoy paglaruan ng mga bata. Ang atraksyon na ito, hindi lang daw nakakapagbigay saya sa mga bisita, nakakatulong na rin sa komunidad dahil sa dami ng trabahong nalilikha nito. Isa rin daw itong patunay na talaga namang Christmas capital ang Pampanga. Taga saan po kayo? From Olongapo City po. Dumayo po kayo rito? Para po makita po namin yung ganda nitong ginawa nila ito. Inatid din namin yung pinsan ko sa Clark, then dumaan na kami dito. Sayang kasi yung opportunity. Sa airport? Successful naman, masaya naman yung mga bata. I'm enjoying the place. Kamusta experience mo dito? Masaya ba? Opo. Ano mga nakita mo? Si Pawatler kasi sadness siya kasi joy. Enjoy. Masaya? Kanino ka nagpakuha ng picture? Si Joy Anger, tsaka si Luigi. Well, bukod sa parada ng mga karakter, inaabangan din dito gabi-gabi ang fireworks display. Bukas ang pasyalan ito mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Maagang pagbati sa inyo ng Merry Christmas, Mel? Ahay, nakakabata yung pinuntahan mo. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 68 days na lang, Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.